Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay bigyan natin ng oras ang katanungan ni Sally. Malaki po ang puson ko dahil lagi akong bloated. Ano po ba ang dapat kong gawin? Para maunawaan mo kung bakit nagbo-bloated ang tiyan, imaginein mo na ang tiyan natin ay parang balon. Pag kumakain tayo, itong balon na to, ito'y mag-expand para ma-accommodate niya yung pagkain. Pag kumakain ka ng madami, ay mahirap itong matunaw. At ang balon na yan ay masyadong lolobo at magbibigay ito ng discomfort. Ito ang nararamdaman ng taong bloated. Ang bloating, ito po yung parang ang tiyan mo, parang garden hose. Pagka yung garden hose na yan ay napilipit, hindi makadaan yung tubig, di ba? Hindi makadaloy. Kaya magkukos ito ng pressure, magbi-build up dun sa hose na yon. Parang ganun ang taong merong bloated ang tiyan. Lobo na lumaki. Kaya malaki yung puson mo. Sanhi ng bloating ay maraming dahilan bakit na-bloated ka. Maaring pagkakaroon ng sobrang hangin sa tiyan o kaya sobrang pagkain at meron kang food intolerance at food allergy or meron kang hormonal imbalances or meron ka pang ibang medical condition kaya lumalaki ang tiyan mo. Kaya bloated. Ngayon, ang limitahin mo yung pagkain na nagfo-form ng gas, no? Subukan mo na kumain ka lang ng maliit na bahagi sa bawat kain mo. At umiinom ka ng sapat na tubig. Iwasan mo yung pagkain nagiging sanhi ng paglaki ng puson mo. At magpatingin ka sa doktor kung ano ang sanhi ng pagiging bloated mo. Kung ito po ay nagpapatuloy, maaring meron kang medical problem. Ang bloating, ito po ay common digestive problem na nararamdaman mo na punong-puno ang tiyan mo at swollen at kaya lumalaki. Maraming dahilan po kaya bloated ang tiyan. Nasabi ko po yung kumakain ng napakabilis. Kailangan nguyain mo mabuti yung pagkain mo. Huwag ka lunok ng lunok. Kasi pagka hindi na durog masyado yung pagkain, parang nga sabi ko yung tiyan, parang lobo. Pag nilagyan mo siya ng maraming pagkain, ito'y aalsa. Yan. Kaya ngayon, dahil nga kumakain ka ng mabilis, automatic, nakakalunok ka ng hangin. Yung hangin na yan, natatrap yan sa digestive system mo, nagkukos ng bloating. Pag kumakain ka ng madami, ang tiyan mo nahirapang tunawin ang pagkain. Pag nahirapan ang tiyan mo na tunawin ang pagkain, magkukos ng bloating yan. Alam mo maraming gas-forming food tulad ng beans, mga gulay tulad ng repolyo, broccoli, cauliflower, at mga sibuyas, ay nagkukos ito ng bloating. At may ito kasi mga pagkain na to, meron silang complex carbohydrates. Napakahirap sa tiyan mo na tunawin yon. Pag yung carbohydrates, ito'y na-broken down ng mga bakterya sa bituka, nagpuproduce ito ng gas. At saka yung pag-inom ng carbonated beverages, kasi po yung carbonated beverages, merong bubbles ng carbon dioxide gas. Kaya pag uminom ka ng soft drinks, ito po ay nakakalunok ka ng gas na to. Ito po ay magta-travel sa tiyan at sa bituka mo, nagkukos ito ng bloating. Ang isang dahilan din po ng bloating, yung tinatawag nating lactose intolerance and gluten intolerance. Yung lactose intolerance, ito po yung katawan mo, wala tayong sapat na enzyme, lalo na mga ancient people, ay kulang tayo sa enzyme na lactase. Ito'y kinakailangan para ma-digest yung lactose,
ito yung sugar na nakikita sa gatas at ibang dairy product. Kaya yung mga tao mayroong lactose intolerance, nakakaranas ng bloating and gas, diarrhea, and other digestive problem after eating at pag kumain ka ng dairy product. Dahil nga meron kang lactose intolerance. Dahil wala tayong enzyme, tayo mga Asian people, para ma-digest yung lactase. Ang isa yung tinatag nating gluten intolerance. Ang gluten intolerance, ito yung katawan mo, merong negative reaction sa gluten. Ito yung protein na makikita mo sa wheat, di ba? Mahilig tayong kumain ng wheat bread. Sinasabi natin, mas masustansya yung wheat bread, rye bread, and barley. Itong wheat bread, rye, and barley, meron silang negative effect ito kasi meron silang protein na tinatag nating gluten. Ito, ang gluten na to, yung, di ba pag gumagawa ka ng dough texture, di ba pag gumagawa nga ng tinapay, pandesal, kahit anong klase ng tinapay, gagawa sila ng dough. Ito ang nagpapaangat, itong gluten na to. Itong gluten na to, nakikita mo yan sa pasta, sa mga cereals and cookies, and beer. Kaya kung meron kang gluten intolerance, pag kinain mo yung mga cookies na may gluten, cereals, and pasta, at uminom ka ng beer, ito po ay magbo-bloated ka. Kaya yung mga tao merong gluten intolerance, nakakaranas sila ng bloating, gas, diarrhea, and other digestive problem pagkatapos kumain ng mga pagkain na may gluten. Meron tayong food supplement po na vitamin C and Super B complex. Ito'y grupo ng mga nutrients, nagbibigay sila ng health benefits. Katulad po ng pampalakas ng ating immune function, yung vitamin C, pinalalakas niya yung ating mga white blood cells, tumutulong para labanan ng infection. Kung may sugat ka, para magkaroon ka ng production ng collagen, ito'y protein, napakahalaga sa pagpapagaling ng sugat. Merong nagagawa ang vitamin C. Ang iron absorption, tumutulong po ang vitamin C sa pag-absorb ng iron mula sa kinakain natin. Meron siya antioxidant protection. Ito'y para protektahan ng ating selula na ma-damage ng mga cancer cell at mga bacteria at kaya mga virus. Kasabay po nito yung Super B complex, ito'y 8B vitamins na ito'y tumutulong sa energy production, energy metabolism, para ma-convert yung food into energy. Ay napakahalaga nito sa normal function ng cell sa katawan, yung nervous system function, sa maintenance ng ating nervous system, production ng red blood cells, at ito po mga vitamin C at Super B complex, ito'y maraming benefit. Maiwasan po natin yung cancer at mga chronic diseases like heart disease, stroke, cancer, and diabetes. Para ma-improve yung mood and thinking and understanding function ng ating utak, ma-improve pa yung mood natin at ang ating memory at concentration, ma-reduce yung stress level natin, pampaganda din ng balat, buhok, at kuko. Ang Super B complex, tumatas din yung energy level mo. Energy booster yan. Yung vitamin C and Super B complex, inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Once a day. Available po yan sa Patnubay. Ang isang dahilan din po ng bloating, meron kang tinatawag nating irritable bowel syndrome. Ang irritable bowel syndrome, ito po yung merong pagbabago sa muscle ng digestive tract na factor na ko-contribute sa irritable bowel syndrome. Kasi itong mga muscle sa digestive tract natin, responsible sila sa pagtulak ng pagkain at pag-break down ng nutrients at ito isa at ma-absorb sa ating bloodstream. Ang mga tao merong irritable bowel syndrome, yung muscle ng digestive tract ay sensitive sila at hindi sila nagko-contract at hindi sila nagkakaroon ng coordination. Kaya nagkakaroon ka ng abdominal pain, cramping, bloating, gas, and diarrhea.
Ang exact cause po ng pagbabago ng muscle ng digestive tract sa irritable bowel syndrome is unknown. Maaring ito'y combination daw ito ng genetic, inflammation, infection, and stress. Kaya kung meron kang bloating, tapos lumalaki yung puson mo, importante na punta ka sa doktor mo para ma-roll out ang underlying medical condition. In the meantime, meron kang magagawa para ma-reduce yung bloating mo. Una, kumain ka lang ng konti. Huwag kang kakain ng napakarami. Maaring, pag marami ka nakain, ito'y magbo-bloated ka, at kumain ka lang ng konti-konti, no? Huwag mong pasyadong, yung bang overcrowded yung tiyan mo sa dami ng pagkain. At saka one thing, pagka hindi ka kumakain na napakarami, pinapanatili mo yung blood sugar level mo na stable at napiprevent yung overeating. Iwasan mong kumain ng napakarami, lalo na sa gabi, kasi mahina ng pantunaw mo sa gabi. Huwag kang kakain ng late sa gabi. Pag gumuya ka ng pagkain, dahan-dahan, at nguyain mong mabuti yung pagkain mo thoroughly, no? Para maiwasan mo yung bloating, at huwag kang kakain ng nagmamadali. Pagka nagmamadali ka, nakakalunok ka ng hangin. Tsaka nguyain mong mabuti yung pagkain mo, i-break it down into smaller pieces para madali sa tiyan mo na matunaw yon. Iwasan mo yung mga pagkain nagpo-produce ng gas, na sabi ko na po yung yung mga carbohydrates, madali itong mapanis at sa bituka. Kaya mga bakterya sa bituka nagpo-produce ng gas. Kaya mag-take po kayo ng lecithin. Ito isang tumutulong para ma-break down yung fats at ma-transport ito sa katawan, na improve ang cholesterol level para ma-prevent ang heart disease at pagkakaroon ng bato sa abdo. Ang lecithin, ito'y mecolin. Importante ito sa pag-improve ng memory and learning. Protektahan ang utak mo para hindi ma-damage. Ang lecithin, meron siyang inositol. Ito'y involved sa nerve function, tumutulong para maprotektahan ang brain mo para hindi ma-damage. At ang lecithin, nag-i-improve yung attention and concentration and learning and understanding mo. Ganon din po, may tayong supplement na calcium, magnesium. Alam natin ang calcium, pampatibay ng buto. At ang muscle, tumutulong for contraction and relaxation. Napiprevent siyang pulikat pagka may enough kang calcium. Ang calcium at magnesium, involved ito sa ating pag-iisip. Nagre-regulate ng production ng serotonin. Ang calcium, ito neurotransmitter para ma-relax ang katawan at isip. Nare-regulate ang production ng melatonin, ng calcium, para pasarap ang tulog mo. At saka po, ito'y, kung nais nyo pong sumarap ang tulog mo, mag-take po kayo ng calcium, magnesium. Inuulit ko na sabi ko po kanina na iwasan mo yung mga pagkain na broccoli, cauliflower, and cabbage. At lahat ng beans nagpo-produce ng gas yun. At mga apple, mga dairy product, iwasan mo, carbonated beverages, yung mga sugar, alcohol, tulad ng sorbitol. Ito'y sugar alcohol, ito isang uri na sweetener na nasa fruits at mga vegetable. Ito'y added sa mga processed food. At ito pong apple, minsan gumagawa kayo ng, yung pinatuyong apple, di ba? Pinatuyong mango, ganon. Mga peaches, mga plum, mga pears, ganon. Meron silang sugar na nag-focus ng bloating. Iwasan mo rin ang mumuya ng chewing gum, yung hard candy, at saka ice cream pagkakain. Yung sugar content, yung sorbitol na yan, ito'y sweetener, nagbibigay ng flavor, pero pag kinonsume mo ng marami, nagkukos ng digestive problem tulad ng gas and bloating. Dahil ang sorbitol, hindi completely na-absorb ng ating katawan
at ito'y napapanis sa ating bituka. Pag napanis yung sorbitol, kakabagan ka. Kaya iwasan mo yon, ha? Inom ka ng maraming tubig. Alam mo, ang pag-inom ng tubig throughout the day, hindi yung isang inuman lang. Kailangan, lagok-lagok ka lang, no, throughout the day. Panatili mo ang katawan mo hydrated para ma-prevent ang bloating. Kasi pag kulang ka sa tubig, magkakaroon ka ng dryness sa loob ng katawan mo, nagkukos ito ng bloating. Kaya uminom ka lang ng room temperature water. Iwasan po yung ice cold water, magko-contract ang tiyan mo at lalong magiging worse yung bloating mo. Iwasan mo din namang umiinom ng tubig habang kumakain. Ang pag-inom ng tubig, nadadalute yung digestive juice at napakahirap sa katawan mo na ma-digest yung food. Instead, uminom ka ng tubig 30 minutes before meal or after meal. Yan ang pag-inom mo ng tubig. Iwasan mo yung mga carbonated beverages. Merong gas yun. Nagkukos ng bloating. Uminom ka lang ng tubig unti-unti. Tapos, hayaan mo ma-absorb ng katawan mo yung tubig na yan para ma-prevent yung bloating. Mag-exercise ka regularly. At saka, alamin mong i-manage yung stress mo. Kasi, huwag kang hihiga pagkakain mo. At saka, huwag kang magsusuot ng masikip na damit. Huwag kang hihiga pagkakain mo. Iwasan mo yung mga over-the-counter remedies, tulad ng Biano, para matanggal yung bloated ang tiyan mo. Ang probiotic, ito'y mga buhay na bakterya at yeast. Similar sa good bacteria ito, naturally nabubuhay sa katawan. Ang probiotic, tinatag nating good and helpful bacteria, pinapanatili ang bituka mo na healthy. Ang probiotic, ito'y tumutulong sa pag-breakdown ng food at pag-absorb ng nutrients. At nagpuproduce sila ng enzyme para ma-digest yung food, nare-reduce yung inflammation sa bituka, nababalanse yung microbiome or community ng microorganism na bubuhay sa bituka mo. Ayon sa pag-aaral, ang probiotic, very effective, ma-reduce ang bloating sa taong merong irritable bowel syndrome and chronic digestive condition. Kaya kung ikaw ay malaki ang tiyan dahil bloated ka, mag-take ka ng probiotic. Ang mga kilala nating probiotic, meron pong probiotic supplement na bibili sa mga health store, no? Pwede rin kayong umorder sa mga Lazada o Shopee na meron silang probiotic, no? Kaya importante po na ang probiotic ay pang-prevent ng bloating, kaya lumalak ang puson mo dahil sa bloating na yan. The right probiotic supplement, ito'y maganda para sa atin. Kaya ito pong probiotic na yan ay pwedeng pagkain, katulad din po ng kimchi. Probiotic yan eh. Yung mga atsara, mga fermented na gulay, buhay yung pepino, gagawin mo siyang atsara, fermented, yung po natural probiotic yan. Yung Yakult, ako po pagkatapos kong kumain, lalo na sa gabi, pag nag-bloated ang tiyan ko, umiinom po ako ng Yakult pagkakain. Tapos, pwede mong pahiran, i-massage ang tiyan mo ng crystal oil. Ito'y nakakalis ng kabag, sakit ng tiyan, o sinisikmura ka. At ito rin pong crystal oil, nare-reduce yung pain and inflammation, muscular pain. Nagpo-promote ito ng relaxation, nare-reduce ang anxiety, nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache and dizziness, nakiklear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Yan po at magandang remedy sa shoulder pain. Pag napasok at nauntog ka, pwede ka mabukulan, pahiram mo ng crystal oil. May pangkalmanting effect ito sa ating tiyan, nare-relieve yung gas and bloating, stomach cramps, nare-relieve yung nausea and vomiting. Kung ikaw ay para hindi ka kagatin ng lamok,
ay pahiram ng crystal oil yung balat mo. Ganon din po yung activated charcoal. Ito po ay ginagamit for centuries for its medicinal properties. Ito yung maganda sa poisoning, food poisoning, hangover, and drug overdose. Very effective po ito na napiprevent po yung gas and bloating. Ang activated charcoal nag-absorb ng gas at toxin sa bituka. Nare-reduce din yung bad breath. Nag-absorb siya ng bacteria, nagko-cause ng bad breath. Kung marami po kayong matututuhan sa aking programang Patnubay sa Kalusugan, sa aking Facebook page, ang aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede nyo po ako dong i-follow, like, and share. Ganon din sa aking Rear at sa aking TikTok. Pwede nyo akong panoorin. Kaya kung kayo po ay meron din po akong YouTube channel, Rose Alfonso, click lang po yung subscribe, pati yung bell, para ma-update kayo sa aking bagong video. Kaya kung kayo naman po ay gusto magpa-deliver ng ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, o kaya sa YouTube, o kaya sa TikTok, ganon, para makapagpa-deliver ako sa inyong tahanan. Ibigay nyo yung pangalan nyo, address at cellphone number nyo. Cash on delivery po ito. I-charge sa inyo ang shipping fee. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Alam mo, sa Diyos, hindi tayo binigyan ng di ba sabi ko, espiritu ng katotohanan, ng kahinaan. Pero ang sabi nga, meron tayong kapangyarihan para ma-overcome anuman obstacle. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad, ito po ay magkakaroon tayo ng wise decision. Kaya huwag tayo mabuhay sa takot, magtiwala tayo sa Diyos, tutulungan niya tayo sa namang sitwasyon ng buhay. Kaya pagka mayroong mga challenging situation, manalangin tayo, bibigyan tayo ng lakas at patnubay ng Panginoon. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.